kahit wala na tayong credit limit. Ayan, kasi kadalasan kasi depende sa paggamit mo ng G-Gibbs, tumataas yung ating mga G-score or dahil magaling kang magbayad, nagpe-pay QR ka, nagpe-pay bills ka, may savings ka. Itong 25,000 na offer sa'yo, ang kagandahan dito, kunyari, di ba kanina, 4 out of use ka na kasi nagamit mo na yung 4,000, tapos nagamit mo ulit yung 3,000. Hold up. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan, nakagawa na naman tayo ng panibagong video. No. Makakagawa na naman tayo ng panibagong video dahil sa mga katanungan ng ating mga subscribers. So, yung topic natin ngayon is all about G-Gibbs minimum spend at saka yung G-Gibbs use. Ayan, marami pa rin nagtatanong sa atin, lalong-lalo na yung mga baguhan. Pero yung mga subscriber ko, alam na yan kasi ilang beses ko na ito ginawa ng video and sa tingin ko naman naintindihan na nila. So para sa mga bago po ito, and kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe dito sa Almontero Tutorial and don't forget to like and comment na rin sa iyong mga katanungan. Oh yeah! And ayan, so kung nakikita nyo po yung screenshot na yan sa taas, meron siyang offer na 7912.15, tapos 2 out of 5 and 3.5 yung minimum spend. Then nag-message siya dito sa Almontero Tutorial na kung pwede ba daw niya magamit yung 5,000 pesos. Yes, pwede. Pero ang sabi ko, pag ginamit niya yung 5,000 pesos, hindi niya na magagamit yung natitirang balance. Ayan, dyan papasok si minimum spend na 3.5. Kasi kapag ginamit niya yung 5,000 pesos, ang matitira na lang sa kanya is almost 2.9. Ang minimum spend niya, 3.5. Ang ibig sabihin ng minimum spend, kung ito yung paggamit mo ng iyong G-Gibbs credit limit, kung saan, ito dapat yung pinakamababa na gagamitin mo. Ito yung pinakamababa na amount na gagamitin mo sa G-Gibbs mo. Halimbawa, bumili ka sa isang store, kailangan 3.5 and off. Hindi po siya pwedeng 3.499. Kailangan 3.5 po siya pa taas. Okay? Then, ano ba itong 2 out of 5? Yung 2 out of 5, kunyari meron kang offer na all in all is like 25,000 yung offer sa'yo. Ibig sabihin, yung 25,000 na yun, pwede mo siyang gamitin 5 beses. Then, itong 5 beses na to, kailangan lahat ng paggamit mo dito para magamit mo lahat nitong G-Gibbs na to is kailangan 3.5 lahat yung pinangmataas. So, i-distribute mo siya ng 3.5 pataas. Hindi siya pwedeng 2K, 1K, hindi siya pwede kasi minimum spend mo yung 3.5. Okay? So, pag ganyan yung scenario natin na mas kailangan mo, halimbawa, ang kailangan mong gamitin is 2,000 pesos lang, hindi mo siya magagamit. Ang gagawin mo, maghahanap ka, kunyari nasa store ka, maghahanap ka ng ibang item or ibang maaari mong bilhin para umabot sa 3.5 yung bibilin mo. How about naman sa trading or kung gusto mong maging cash? Ayan, yung pagiging cash ni G-Gibbs, hindi siya features ni Gcash. Kaya huwag kayong magpapasilaw na may mag-email sa inyo or may message na mapatrade tapos may nakalagay gcashsolution@gmail.com. Hindi po totoo yun. Mga scammer po yun. Okay? Then, ayan, kung gusto mo ipatrade na, let's say, 7,900 yung amount, tapos gusto mo ipatrade na 5,000 lang, pwede siya, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi mo na magagamit yung matitira. And hindi po siya, porket meron kang use na dalawa pa lang beses ko pa lang nagagamit yung G-Gibbs ko, hindi. Magre-rely pa rin tayo sa minimum spend and dun sa offer sa atin ni G-Gibbs. Okay? And kapag ganyan na yung naging scenario natin, ang mangyayari dyan is, syempre, di ba, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan mo maghanap para maka 3.5 ka. Ay, gamitin mo na lang yung 3.5 kaysa naman sa, ibig sabihin is, lagi kang magtitira dun sa offer mo na 3,500 and up. Kunyari, itong 7,912 na gusto mong magamit sana yung 5,000. So, imbis na ang gamitin mo yung 5,000, so ang gawin mo, 7,912 minus 3.5, 4,412 na lang yung gamitin mo para sa susunod, since meron ka pang use ng G-Gibbs, magagamit mo pa yung matitirang 3.5. Okay? So, ganoon lang yung technique nun. Halimbawa, 7,912 yan, di ba? 7,912 minus 3.5 para may matitira. Ang gagamitin mo is 4,412 para magiging 3 out of 5 na yung use ng G-Gibbs mo. And after that, pag ginamit mo ulit si 3.5, magiging 4 out of use. So, mangyayari dyan is, magagamit mo si 3.5, okay na okay siya, then, yung 3.5 na yon magiging 4 out of use, syempre wala ka ng credit limit, hindi mo na magagamit si G-Gibbs mo, sir, meron pa akong use pero wala nang balance, pwede ko bang magamit yun eh? Syempre hindi na kasi wala ka na namang credit limit. Kailangan, meron pa rin tayong credit limit para magamit mo yung use ni G-Gibbs. Okay? So, sana naintindihan niyo yun.
And ano ba yung kagandahan na may natitira tayong use ng Ggigs kahit wala na tayong credit limit. Ayan, kasi kadalasan kasi depende sa paggamit mo ng Ggigs, tumataas yung ating mga G score. Or dahil magaling kang magbayad, nagpe-pay QR ka, nagpe-pay bills ka, may savings ka. Itong 25,000 na offer sa'yo, ang kagandahan dito, kunyari di ba kanina, 4 out of use ka na kasi nagamit mo na yung 4,000, tapos nagamit mo ulit yung 3,500. So magiging 4 out of 5 use ka na ni Ggigs. So ang kagandahan nito, kahit wala ka ng offer, and biglang nag-offer sa'yo si Ggigs ng 25,000 pesos ulit. Ayan. Ayan, pag nag-offer ulit sa'yo yan, maaari mo na siyang gamitin agad-agad. Kasi meron ka pang natitirang use ng Ggigs. So, meron ka pang 1 use kasi kanina 4 out of 5 ka lang. So, magagamit mo siya agad-agad. So, ang nangyayari kasi minsan, kapag gusto mo na unti-unti mong gamitin yung iyong Ggigs, ang nangyayari kasi is nauubos agad yung use of Ggigs mo. So, kapag inoperan ka ulit, ang nangyayari dyan is hindi mo magagamit yung offer. Kailangan mong bayaran yung full loan mo. Kailangan mong bayaran yung isang full loan mo para lang mabawasan yung use of Ggigs mo. Ayan, sana naiintindihan, ano? Ayan, ganun siya. So, kung ako sa'yo, kung meron kang mga bagay-bagay or may gusto ko talagang bilhin for emergency, gamitin mo na siya ng isahan, ng dalawahan, ng madalian ba? Kung kailangan mo talaga or may paggagamitan ka. Kasi once na nag-offer sa'yo si Ggigs, tapos wala ka ng use of Ggigs, yung 5 out of 5 ka na, 3 out of 3 ka na, so ang mangyayari dyan is hindi mo siya magagamit. Ang kailangan mong gawin, babayaran mo yung isang full loan para lang magamit mo ulit yung another offer ni Ggigs. So, ganun siya. Ayan yung topic natin for today's video. Sana po inatindihan nyo kahit paikot-ikot, no? Medyo nagulo lang tayo. Kasi nga, ang sample natin kasi is talagang, ayan, yung nag-o-offer, gusto niya magamit yung 5K niya. Medyo pinuputol-putol ko yung video para lang maintindihan yung every topic na meron tayo. Okay? So, once again, I'm Aldrin Almontero dito sa Almontero Tutorial. Kung bago ka pa lang po dito, don't forget to subscribe, syempre. And pwede kayo magtanong, sasagutin natin yan kapag nabasa ka agad. Okay? So, ulit, I'm Aldrin Almontero dito sa Almontero Tutorial. Bye-bye!